Kaya lang, ayaw mo na sa amin, nak eh. Wala na akong magagawa. Wala na akong magagawa, Dex. Mag-ingat ka na lang at si Papa din sobrang nalulungkot din sa nangyari, yung ginawa mo. Alam mo naman, atid sundo ka ni Papa Dins, di ba, nak? Gigising kahit na hindi pa dapat gumising. Kahit walang vlog, di ba? Kahit walang vlog, gigising si Papa Dins, hatid ka sa school. At masaya siya dahil nga syempre alam niyang napapasaya ka namin. Yan ang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga ka-business naming minamahal. Kumusta po kayo? Ayan, bye Papaya. Good morning po. Alright, Inkoy. Good morning po. Mrs. Ka-Business. Good morning po, mga ka-business, mga kapapi. At ang inyong abang lingkod, Ka-Business. Alright. Alright. Salamat po ng napakarami, mga ka-business, sa inyong walang sawang suporta sa amin. Thank you so much po talaga. At syempre sa inyong pagmamahal. Shout out sa ating mga ka-business Luzon, Visayas at Mindanao. All over the world. Yan. Yes po. Sa mga kababayan natin, mga OFW, shout out po sa inyo. Mga ka-business natin dyan abroad na dyan na naninirahan, ay maraming salamat po sa inyong walang sawang support at pagmamahal po sa amin. You know, tao sa pusong pasasalamat. So yun na, mga ka-business, yung ating ibang mga kagwang ay wala pa. Si Bugi at saka si Kebuknoy, meron lang po yatang nasikaso. At si Kuya Bong, nag-aantay kami, alas 9 pasado na, wala pa, nagtataka ko. At buti na lang si Ate Claring, yon, si Ate Clarissa ay nag-message, no? Shout out sa iyo, Ate Clarissa, ingat ka dyan sa Hong Kong, no? Lagi magpipray, yan. At ingatan na huwag mauumpog. Ano po? So yun, merong message si Ate Clarissa. Tinatanong niya po kanina kung pumasok si Bong. Sabi ko wala pa. Ayun. Ayun pala, si Kuya Bong ay pumunta sa bahay nila. Ayun na, si Iskandor. Ito na Ayun sa akin ni Ate Clarissa, ngayon lang. Ayun si Iskandor, Grabe forma ni Iskandor talaga. Ngiting tagumpay. Yan. Ano ba? So yun po, mga ka-business namin minamahal, nandun siya sa kanyang biyanan soon to be, sa nanay ni Ate Claring. So yan na, Kuya Bong, mag-ingat ka dyan at behave. At yung aking mga ipinayo sa iyo, huwag mong kakalimutan, Kuya Bong, ha? Pakikipag-usap mo, tapos yung mga jokes, no? Kailangan na, alam mo na yun, para naman na laging pogi points, no? Tuwing pupunta ka dyan sa mga kamag-anak ni Ate Clarissa, pogi points lang, ha? Kuya Bong, ha? Behave. So yun po, mga ka-business naming minamahal, na yun nga ang vlog natin, na kita nyo na yung thumbnail natin tsaka yung title. Patungkol nga po ito kay Dexter. Ayun noong nagpunta kami roon sa bahay ni Kuya Bong para doon sa vlog natin na sa paghahanap ng mga baboy niya. Pagkatapos po noon, nag-ikot din kami. Yun yung sinasabi ko po, mga ka-business, na pumunta kami roon sa truck na dati kung saan nakita natin si Dexter noon nung na-scout siya ni Kuya Damulag. Wala po roon eh. Tapos ikot kami sa may Almar, tingnan namin yung mga kabataan doon na yung nagkukwento niya rin kasi sa amin minsan na meron nga siya mga nagiging barkada dati na mga nagra-rugby, di ba? Nasa vlog naman yun, ano? So tingin-tingin kami roon, baka sakali, wala rin po. So ngayon ikot kami doon sa may bandang taas pa. So sa madalit sabi, naghanap kami, kaya lang po hindi namin nakita. So ngayon po, mga ka-business, kaninang gabi ba yun? Kagabi, mga alas 9 ng alas 11:30 pala, no? Yung tinito mo sa akin, alas 11:30, tumawag yung kanyang nanay at nandoon daw po si Dexter sa nanay niya. So ano bang sabi ni wala po kasi ako noon,
meron lang pinakisuyo yung aming pastor sa church, mga ka-business. Nag-ayos lang ako ng ilaw. Ngayon, ano bang sabi nung napag-usapan niyo nung nanay ni Dexter? Bali ano po yung tumawag po yung nanay niya. Sabi, pumunta raw doon si Dexter at napanood daw niya yung vlog. Yung vlog natin na umalis na yung pagkawasak ng alkansya. Okay? Tapos ngayon po, ginagulat yung nanay. Sabi niya, ayaw na raw po ni Dexter dito. Tapos sabi nung nanay, bakit umalis ka doon nang walang paalam, hindi ka nagpaalam? Hindi daw kami kibo. Tapos nung nagpasama siya sa nanay niya na pumunta ka dito, kukunin daw yung damit. So yun na mga ka-business, hindi ko alam kung anong dahilan kung bakit bigla sobrang na-shock kaming lahat dito sa bahay dito sa pangyayari ng pag-alis nga ni Dexter. Kasi maayos na lahat di ba? Ako, sa palagay ko, nagawa ko naman yung bahagi ko, hindi naman ako nagkulang. Ewan ko mga ka-business po, pero ako, panatag yung damdamin ko po na ginawa ko lahat. Yung obserbasyon ng mga kagwang, di po ba may vlog tayo na obserbasyon ng kagwang patungkol kay Dexter, in-address natin kaagad yon, ginawa natin kaagad ng paraan, ng solusyon. So yun nga, gusto niya pala magsayaw, o hindi sige magsayaw, lahat tayo nagsayaw. Walang problema. Tapos yung kagustuhan niyang magkaroon ng alkansya, hindi na rin tayo nagpatumpik-tumpik. Agad-agad nagbigay tayo ng alkansya, niregalo, nilagyan ng mga laman. Kanya lang yung patungkol dun sa inilagay na laman, kasi medyo malaki-laking amount din po kung sa isang katulad niya, na siyempre dati si Dexter naman, di ba, nangihingi lang, parang namamalimos. Tapos yung kinikwento nga niya na kapag halimbawang merong nagpapalinis ng bahay, diba, sa garahe, nagpapawalis-walis, inaabutan siya. So yun yung, tapos pangangalakal. So yun yung paraan ng kanyang pinagkakakitaan noon. Doon siya, sa ganung paraan siya nagkakapera. So syempre alam naman nating lahat na hindi ganun kalaki yung mga bigay-bigay compare dito sa laman na nailagay nating lahat doon sa alkansya. Kasi almost 1,000 o mahigit. Kasi sa akin po 200, kasi hindi ko sa akin yata 400, Oo nga pala. 400 yung sa akin. Mahigit. Oo, mahigit pala 1,000. So ayun, kaya ako nabanggit na malaking amount para kay Dexter yon. Ngayon, ang dahilan ba dahil doon sa pera na ang napag-usapan din namin ng nanay niya. Sabi ko, yun nga po, kung napanood niyo po yung vlog, sabi niya napanood daw niya. Sabi ko, bakit naman po nagawa ni Dexter yun? Samantalang dito, kumbaga, natin siya dito, di ba? Halos binibibi natin siya dito. Kumbaga, yung tawag nito... Kasi kaso ba siya? Yes. So sa school, hatid sundo. Tapos, sa pagkain, hindi siya nagugutuman po, sabi ko sa nanay. Tapos, yung bang... Pagka gusto niya nang may bibilin siyang ice cream, binibigyan ko siya ng pera. Pag inutusan ko siya, yung bang... Hihingi sa akin yung sukle, ganon. Tapos ang sabi ng nanay, basta daw po may hawak ng pera si Dexter, ganun daw talaga yung galit, aalis siya. At nabanggit niya rin doon sa vlog, diba, na yung mga tiyuhin niya yata sa Laguna ay nagsusumbong na lang na si Dexter may kinuhang pera, tapos umaalis na. At tinanong ko nga po kung nagpapaalam, maliwanag naman yung sagot ng nanay doon sa vlog na hindi po, basta na lang niya kinukuha
Tapos umaalis po, tapos tatawag na lang sa akin yung mga kapatid ko at yung tiyuhin niya na yun nga may kinuha pera si Dexter at hindi nagpaalam. Tapos madalas daw dyan siya. So ibig sabihin, nandyan talaga yung mga barkada niya sa area na yan. Opo, meron daw barkada dyan eh. Andiyan, di ba, sila balat, yung mga tatawag ng mga, ano sa pasahero, tawag doon? Barker. Oo. Tatawag ng pasahero sa jeep. So ngayon ganito po mga ka-business naming minamahal. Naisip ko para mas makakabuti kay Dexter na nasa probinsya siya. Ano po kaya sa palagay nyo mga ka-business? Ako po ay pasensya na po kayo kasi magulo eh. Naghahalo-halo yung aking nararamdaman ngayon na merong parang kay Bong din dati na may pagkainis na naawa. Siyempre nandun yung pangunawa, hindi naman po mawawala yon. Kanya lang po mga ka-business naming minamahal, ang iniisip ko, hindi kaya mas makakabuti kay Dexter na nandun nga siya sa probinsya kasi wala yung kanyang barkada, no? Tapos wala, syempre limitado yung kagaya niyan rugby. Saan siya kukuha doon basta-basta? At panigurado, malalaman ng mga kamag-anakan niya roon dahil ilan lang ang tao roon. 'Di ba ganun sa probinsya eh. Talagang yan, alam ng bawat isa kung anong ginagawa mo. Tsaka bukod doon mga ka-business, parang mas malaki yung chance na parang nare-rehabilitate siya, nare-rehabilitate. Ibig sabihin, siguro yung ingay, kasi syempre compare dito, nagbablog tayo, may mga tugtog, minsan, kaya lang, hindi rin po ako sa ingay dahil iba't naman ngayon mas gusto niya dyan sa barkada niya may ingay din. Doon daw yung nagstay sa may computer shop. Kasama yung Sabi nung nanay. Kasama yung balat. Tsaka siguro napapansin natin, di ba, parang lagi siyang tulala. Siguro yun ang iniisip niya yung barkada eh. Ibang labas. Tsaka parang hindi nakabuti yung ginawa natin paglagay ng pera doon sa sa alkansya. Mga ka-business, magsasabi kami sa inyo ng totoo. Marami kasi nagtatanong about Dexter and Bong, no? Minsan nagkakaroon pa ng comparison. Ako na po ang magsasalita sa inyo mga mahal naming mga ka-business. Iba talaga si Bong kay Dexter. Parehas natin yan, gustong tulungan, di ba? Walang pagtatalo ron. Pero kung ang tinatanong is yung karakter, talaga magkaiba. Tapos kung ang tinatanong is sitwasyon, magkaiba rin. Kasi si Kuya Bong, ulilang lubos. Wala talaga siyang pamilya. Meron man na medyo kilala yung taga Blooming Treat, pero hindi naman siya tinuturing na pamilya. Dahil siya nga ay ampon, hindi niya kaapelyedo. O kaapelyedo man, pero alam na, yun nga, ampon siya. Hindi siya itinuturing na talagang kadugo. Ngayon ito naman si Dexter, andyan yung mga kamag-anak. Buhay ang lolo't lola, andyan yung mga tiyuhin, tiyahin, nanay, tatay, no? Buhay pa rin yung papa, mga kapatid nandyan. So yun yung ang binabanggit ko lang po rito kasi madalas nating nababasa sa comment section yan yung pinagkaiba ni Dexter, no? Pinagkukumpara ng ating mga ibang mga viewers about kay Dexter at saka kay Bong. So yun yung mga pinagkaiba talaga. At sa tagal-tagal na panahon, si Bong, simula nung siya ay talagang taong grasa pa, hindi pa ganyan ang kalagayan ni Bong. Masasabi nga natin malala pa si Bong kay Dexter eh. Di po ba? Malala si Bong compare kay Dexter nung nakita natin si Dexter at saka nung si Bong. No? Si Dexter nakapag-aral. Opo. Ngayon, si Bong talagang walang interes sa mga material na bagay lalo't pangat patungkol sa pera. Kahit lapagan mo ng 1 milyon yan dyan, panatag ang loob mo.
mga ka-business. Hindi niya yan pakikialaman. Baka gawin pa ni Bong, Kuya niwan mo, kalat ng kalat eh, gaganon pa yun. Totoo po yun mga ka-business. Pero ito si Dexter, pasensya na po alam ko marami rin ang nagmamahal kay Dexter. Pero mas maganda kasi mag-usap tayo ng ganito mga ka-business para maging kayo, may hayag nyo rin yung inyong mga suggestion, no? Suggestion ang kailangan namin, opinion at saka suggestion, hindi po bashing mga ka-business. Wala pong may dudulot na ano yan, wala tayong mapupulot dyan. Suggestion ang kailangan namin. So ngayon ito si Dexter, kasi ngayon lang ito nangyari na meron tayong patungkol sa pera, di ba? Meron nasa alkansya yun alam niya na ipon at saka alam niya na sasama loob natin. Alam niya na maku-question siya kung halimbawang pakialaman niya yung perang nandun sa alkansya. Pero nagawa niya. Yun ang katotohanan nagawa ni Dexter. So, tsaka ano po yan, ngayon ko lang din sasabihin sa'yo pa. Oo. May time po na pinabili ko siya. Pinabili ng? Mantika. Pinabili ko siya mantika. Ang pera na pinadala ko sa kanya is 135 yata yun. O 130. Kasi malaki ba yung mantika. Ang binili niya is yung nakapak na... Maliit. Hindi, malaki din naman siya. Okay. Sabi niya is 80 pesos daw. Oo, 80 pesos. So, kung 130 is merong sukling nasa 50 pesos. 55. Mga more or less, gano'n. Di, sabi ko, ganun wala daw kasi malaki. Sabi ko, sige, okay na yan, naka. Sabi ko, asan yung sukle? Sabi niya, eto po sabi niya, gano'n. Tapos, may kinakain siya. Parang candy ba yun na, parang chichirya siya na, kinakain niya. Bumili po ako nito, sabi niya, gano'n. Sabi ko, sige, okay lang. Yung sukle ka ko, ilagay mo dyan sa lamesa. Ngayon, yung tinignan ko, umalis siya. Pagtingin ko sa lamesa, hindi niya binili ko yung sukle. Tinignan ko din dito. So, ano siya sa pagdating sa pera? Binaliwala ko lang yun. Oo naman. At naintindihan naman natin. Pero ngayon kasi, kaya natin ito tinatakil dahil sa nangyari kasi, di ba mga ka-business? So, ayun po. Tapos, may tuloy ko lang po mga ka-business. Kagabi naman po, yung binabanggit ko sa inyo, nung nakarang gabi yun di ba? Nakarang gabi yung mismong nawala si Dexter. Tapos pagdating nung gabi, ay yun nga po yung tumawag yung nanay niya ng mga mag-alas 12 na ng ating gabi. Tapos, ang sabi ayaw na ni Dexter dito sa atin. Ngayon sabi ko, anong dahilan? Nakausap mo ba? Gusto bang makipag-usap sa akin ni Dexter? Hindi po sumasagot, no? Parang wala siyang interes. Medyo nakakalungkot nga lang po akin yung cellphone Ngayon, Cellphone ko yun oo. Ang problema natin nito kasi, si Dexter nagpahayag na ayaw niya, di ba? Galing mismo sa nanay. Sinabi niya mismo, sa kanya mismo nang galing, sinabi sa nanay niya, siyempre hindi naman magsisinungaling siguro yung nanay, no? Si Ate Jenilyn, na yun nga, tinanong ni Mrs. Ka-Business, bakit hindi pa bumabalik dito, ayaw niya. Diba? Pakiulit mo nga yung part na yon, yung pag-uusap ninyo patungkol. Kasi yung cellphone ko yun. Ano ito ang sabi niya po ay sabi ko, kailan po uuwi dito si Dexter? Sabi niya. Sabi po niya, ma'am, ayaw na raw niya umuwi dyan. Ayaw nang umuwi. So, ngayon, yun nga po yung pinupunto ko. Si Bong, umaalis. Umaalis siya. Hinahanap namin. Pero kahit kailan, hindi siya nagsabi na, Kuya, ayaw ko na sa inyo. Ayaw ko na dyan. Di ba? Ni minsan, hindi siya nagsabi ng ganon.
Ang sinasabi niya, uwi rin ako kuya. Uwi rin ako kuya. Punta na lang ako dun. Pupunta na lang ako doon. Susunod na lang ako kuya. Ganon yung panahon na kasalukuyang kalakasan niya mag-inom, pagka kahit lasing siya. Ganon. Uwi rin naman ako kuya. Susunod na lang ako. Punta na lang ako doon. Sabi ko sa nanay niya, saan po siya titira? Ayun, maganda. Paano ka yung pag-aaral niya? Hindi naman po kami kibo, ma'am. Sabi ko dapat po, kasi kayo po ang nanay. Dapat alam niyo po kung ano nung nangyayari sa kanya. Sabi niya, pinapatira naman daw niya doon, ayaw daw ni Dexter. Sabi ko, saan po siya titira? Barkada nga eh. Sa Eh, barkada. diba alam niyo naman po ako dito na okay siya dito. Sabi niya, yun nga po ma'am eh. Panatag na nga daw siya na dito siya. Ayaw, tinanong pa nga daw niya yung si Dexter, ayaw mo bang mapabuti doon na? Ang ganda-ganda na ng buhay mo doon. Tapos umalis ka pa. Nakakakain ka ng gusto mo. Nakakain ka ng maayos. Makakapag-aral ka. Wala daw, dito kumikipo. Tawagan natin mga ka-business yung yan at least alam na natin yung sa nanay niya, kay Ate Jenaline. Tawagan natin yung lolo doon sa probinsya. Magtanong lang tayo kung ano ba ang sitwasyon ni Dexter doon, ano lang natin. Para at least kahit paano meron tayong impormasyon. Nakuha natin ko yung sa probinsya. Kasi kung yung salita na yun na ayaw ko na sa inyo, ayaw ko na dyan, kung yung salitang yun mga ka-business narinig ko kay Bong kahit na isang beses lang, matagal na si Bong na hindi ko na pinuntahan. Kasi ayaw na nga eh. Iba, bakit mo pa kukulitin? Eh si Bong, ang sinasagot niya, babalik rin naman ako eh. Uwi rin naman ako eh. Susunod na lang ako. Ganun po. Binabantayan ko yun tuwing nagbablog ako kay Bong na pag sinabi ko, Kuya, ayaw ko na. Ayaw ko na sa inyo. Ayaw ko na doon sa bahay. Ayaw ko na. Kung halimbawa narinig ko kay Bong yun, mga ka-business noon pa, Antimano, hindi ko na siya ibablog, hindi ko na siya papakailaman. Bakit? Kasi ang prinsipyo ko mga ka-business, tutulong ako at tutulong kung gusto. Di po ba? Kung gusto. Yung lawak ng pangunawa, yung kailangan ibigay na pagmamahal, hindi ko yan ipagdadamot. Kung gusto ako, kung gusto, di ba? Kaya lang iyan, maliwanag ang sabi nung nanay ni Dexter, ayaw ko na po ron, kukunin na lang daw yung mga damit. Wow. Wala ka po. Kasi wala naman akong karapatan eh na pigilan siya. Di po ba, mga ka-business, kahit na mabuti yung layunin, intensyon natin sa isang tao, pagka ayaw, halimbawa, ayaw magpa-vlog, o ayaw ko na kuya, halimbawa kasi siyempre vlogger tayo, wag mong pipilitin. Isang salita lang para sa akin, tapos na, hindi na ako nangungulit. Wala pa din. Ano naka-off? Kaya naka-online. Kaya yun po yung dahilan, marami nagtatanong na ka-business, napakatyaga mo naman kay Bong, ang haba ng pasyensya mo. Ano ba yan? Ganito, ganyan, bla bla bla. Totoo lahat yun. Bakit? Kasi hindi niya kami inayawan. Di ba? Opo. O kayo kagwang. Kailan nagsalita si Kuya Bong na ayaw ko na dyan kila Kuya? Ayaw ko na rito sa bahay na to. Wala. Di ba? Pabayaan nyo na ako. Wala siyang ganun. Uwi rin naman ako, Kuya. Sunod lang ako. Uwi rin naman ako. Pupunta na lang ako doon. Ganun ang ano niya, laging binabanggit. So kaya hindi ako bumitaw. Kasi po mga ka-business, kailangan ko rin naman bigyan ng respeto yung sarili ko sa pagtulong. Ano po? Oo, tutulong tayo, hindi tayo maramot, ano man yan, material, pagmamahal, atensyon, oras, no? Ibibigay ko yan, kaya kong isakripisyo yan kasama ng aking buong pamilya. Pero pagka inayawan mo ako, hindi na kita babalikan kahit kailan.
Kaya kung mapapansin nyo, meron tayong mga vlog na dati ay pinupuntahan natin tapos ngayon ay hindi na binabalikan. So yun po yung dahilan mga ka-business, na narinig ko yung mga ganyang uri ng salita na ayoko na po, di ba? Pagdadalaw ka, kumusta? Ganyan. Tapos walang interes, parang nabubushit pagka dumarating kami. Siyempre matik na yon. Kailangan ko rin namang irespeto yung aking sarili. Ayaw na sa'yo ng tao eh. Ba't mo pipilitin? Oh. Pero kahit gaano pa yan ka pasaway, kahit gaano pa katigas ang ulo, kahit na gaano pa yan ka wala sa ayos yung kanyang buhay, kaya kong pagtiisan yan basta hindi lang kami aayawan. Ano po mga ka-business? Ibang usapan yan, iba dating sa akin nun. Ewan ko kung agree kayo dyan, may kanya-kanya tayong opinion, may kanya-kanya tayong prinsipyo. Pero ako, yun ang aking prinsipyo pagdating sa pagtulong. Pagka ayaw na, naramdaman namin ayaw, walang interes, okay, fine. Diba? Walang sapilitan naman dito eh. Hindi naman natin dapat ipilit yung sarili natin. Sila makontak. Ha? Hindi makontak? Tapos yun po mga ka-business, may tuloy ko lang. Kaya natin kinukontak sana yung lolo't lola. Kasi para baka nagalit sa atin yan, baka ibinlock na tayo dahil nga sa vlog na kay Dexter na binanggit niya na yung lola niya, di ba? Nagsalita siya ng di maganda. Sinaway ko yun eh sa vlog na huwag kayo masyadong mukhang pera yata. Yun ang nabanggit niya, kaya nagulat ako rin, uy Dex, diba? Eh, sinaway ko, pinaalalahanan ko siya roon. Baka nagtampo, nagalit. Kaya hindi mo na makontak. Takot siya, tsaka hindi siya naka-online. Ayun, buti kung ganun. Walang sa ibang pagkakataon. Ngayon po, ganito mga ka-business. Hindi ko pa rin naman siya nakakausap. No? Maaaring yan ang nasa isip ninyo ngayon. Ka-business, huwag ka munang kasi hindi mo pa naman nakakausap yung bata. Tama kayo. At sisikapin po namin na magkausap o makausapan lang siya. Gagawa po kami ng paraan na makausap. Siguro isang paraan na para makausap ko siya natin is yung pagkuha niya ng mga damit niya. Di ba yun ang ng nanay, kukunin lang daw yung mga damit at magpapaalam dahil nga ayaw na rito. Sakit no? Ay nako, sakit eh. Pero tanggap, kaya yan. Okay lang yan. At ayan Dex, kung mapanood mo to nak, alam mo naman, minahal ka namin dito, hindi ka namin tinuring na iba. Walang sama ng loob si Papa na yung bang yung ibig sabihin galit sa iyo. Yung tinutukoy ko masakit, minahal ka na kasi namin eh. At nasanay na rin kami kasama ka namin kahit na ilang panahon lang. At hindi may iwasan tuwing umaga pagka gising namin, bababa kami rito ni Mrs. Ka-Business. Unang-una naming iniisip, kumain kaya si Dexter, nag-almusal na kaya, andyan na kaya yung mga kagwang. So naging bahagi ka na ng araw-araw na routine naming mag-asawa. At syempre ng mga kapatid mo, mga kagwang. Hindi masama ang loob ko sa'yo. Ang sinasabi kong masakit, masakit yung katotohanan na yung aming tunay na pagmamahal sa iyo at intensyon na ikay mabago, matulungan ka na makamit mo yung iyong mga pangarap. Pinag-aral ka namin, ginawa namin lahat, ay hindi pala ganun kahalaga sa iyo. Nakalam ko hindi ka pa ganun katanda, pero hindi ka naman na bata, Dex. At yung patungkol dun sa iyong problema sa kondisyon ay naiintindihan namin yon, no? At yun nga, naunawaan ka namin sa bagay na yun. Pati yun ay hindi namin ipinagdamot
na intindihin ka, unawain ka. Kaya lang, ayaw mo na sa amin, nak, eh. Wala na akong magagawa. Wala na akong magagawa, Dex. Mag-ingat ka na lang at yung gamit mo rito, huwag ka mag-alala. Pinayos ko kila Intoy. Maayos naman na lahat yun, Toy, no? Naka-box na para pagdating mo ay ma-check mo agad. Makita niya kompleto, no? Yung mga biniling gamit ni Papa Din. Si Papa Din sobrang nalulungkot din sa nangyari, ginawa mo. Alam mo naman, atid sundo ka ni Papa Dins, di ba, nak? Gigising kahit na hindi pa dapat gumising. Kahit walang vlog, di ba? Kahit walang vlog, gigising si Papa Dins, hatid ka sa school. At masaya siya dahil nga syempre alam niyang napapasaya ka namin, no? Alam ni Papa Dins na matutuwa rin sila, Papa, kapag ganito yung ginawa ko kay Dexter. Tsaka isa pa, syempre kuya mo yun, eh. Si Papa Dins kasi kilala natin pagdating kung anong klaseng kuya siya sa mga kapatid, di po ba? Ayun, mga ka-business, pasensya na po, siguro last na ito, no? Sa mga nagkomento, nag-advise sa amin na ka-business, iwasan mo na yung ganyan, na magpatuloy ka sa bahay nyo ng mga tinutulungan mo. Salamat po at pasensya na po kayo kasi pagka hindi ko ginawa kasi yun, kagaya niyan kay Dexter, gusto niya rito, di ba? Siya nagsabi, gusto niya rito, galing probinsya. Gusto niya rito na dapat nga sana ay pasyal lang, di ba? Pasyal lang dapat siya rito at bibilan lang sana namin siya ng mga gamit sa kailangan niya roon sa pag-aaral. Pero naghayag siya ng kanyang damdamin na pa, gusto ko na rito papaka-business sa inyo. Ayoko na umuwi doon kila lolo't lola. Ayun. So, kaya nagkaganon. Anyway, siguro last na ito, no, Mrs. Cap. Kaya pasensya na kayo. Alam ko may kanya-kanya rin kayong nararamdaman. Pasensya na kayo at yung ganitong uri ng pagtulong siguro last na, no? At kung may encounter man tayo mga kababayan natin na katulad ng sitwasyon, kalagayan nila Dexter, nila Kuya Bong, sa ibang pamamaraan po siguro hindi na yung ganito na patutuloyin sa bahay kasi masakit po pagka iniwan ka, eh. Hindi dahil doon sa nagastos mo, hindi dahil doon sa oras o panahon, yung bang attachment, yung minahal mo na pamilya mo na, yun ang sobrang durog ka doon mga ka-business, promise, kung kayo nasa kalagayan ko. So na Mrs. Ka-business, may gusto kang sabihin bago natin tapusin ito? Ayun po mga ka-business, nabasa na rin po namin yung mga comment nyo na kung nangatanggapin din si Dexter at Hindi sa ayaw tanggapin, ha? Opo. Kundi Gusto ayaw niya na. Ayaw na po kasi, sa amin, eh. Yun nga po, binigay namin, binuhos namin sa kanya yung pag-aaruga para mabigay yung kanyang pangarap na gusto daw niya makapagtapos. Tsaka yung pagtitiwala namin sa kanya, Papa Dins. Yung choice mo yun, Dex. Hindi namin pipilitin yung kung ano yung gusto namin mangyari sa buhay mo. Choice mo yan na kung ayaw mo, Nare-respeto namin yun. respeto namin yun. Oh, Kung saan ka nire-respeto namin masaya. yun. Malaya ka kung ano gusto mo. Kahit din yung nanay mo, sabi nga niya, wala rin daw siya magawa dahil ayaw mo din sa kanya sumunod. Kaya choice mo yan na wala na akong sakit pa. Okay. Tawag nito, pasuyo nga ako ng may babasahin lang ako sa mga ka-business natin yung conversation nyo rin nung nanay ni Dexter sa chat ba yun?
Pairam muna ako. May napansin ako ron na ano eh. Sinabi yung nanay niya na gusto ko lang i-share. Ano po. Saglit lang po mga ka-business. So yun kasi hindi ka rin magtatagumpay mga ka-business kung ayaw sa iyo, di ba? Tsaka yun nga, Ayaw. lagi naman din siya hindi natin makausap, nakatulala, iba yung nasa isip niya. Ang tinutukoy kong ayaw yung presensya namin, yung kami, Oo. di ba? Hindi yung tulong. Yung tulong tatanggapin niya talaga yan, yung ano. Pero ayaw niya nga ayaw niya rito. Ito pa. Ito Yung yung, ba, nagtulong ka material na bagay, pero tanggap niya talaga yun. Ano yun? ano ba yung, Para muna ako na lang maghanap. Pinakita sa akin ni Mrs. Ka-Business to eh. yes, sa chat, yung isa sa text. Ito lang sinasabi. Text ba yun? Yung ano, yung binanggit ng nanay niya na kukunin lang yung damit, di ba? At ayaw na rito. Nandyan ba yun? Ayan. Ito sabi nung kanyang nanay ay kahit hatid na lang daw po damit niya dito, ma'am. Hindi na po kami pupunta dyan. So, yun, ibig sabihin, pinasasabi ni Dexter na ihatid na lang yung damit niya doon sa nanay niya at hindi na siya pupunta rito. Baga, wala na siyang interes na pumunta rito. Tapos nabanggit din po ni Mrs. Ka-Business dito sa kanilang pag-uusap na yung patungkol nga doon sa pagtira ni Dexter sa lolo't lola niya sa Samar, sa Leyte po pala. Ay ito naman ang reply ni Ate Jeneline. Good morning ma'am, sorry po. Nasabi ko po sa kanya na pauwiin po siya sa lola niya. Ayaw daw po niya ma'am. Dito lang daw po siya ma'am. So gusto niya dyan sa barkada niya. So yan ang mga ka-business, yan muna po. Yan muna yung patungkol kay Dexter. Marami kasi natatadtad kami ng mensahe. Marami nag-alala. Dahil siyempre marami na rin nagmahal kay Dexter. Ano po. So yun na mga ka-business. Kung may pagkukulang man ako, patawarin niyo po ako. Pasensya na mga ka-business. Limitado lang, aminado ako, limitado lang talaga yung kaya ko. Limitado lang yung aking abot ng kaisipan, no? Limitado lang din yung aking resources. So yun paumanhin po at God bless sa ating lahat. Mahal na mahal po namin kayo mga ka-business. Salamat po. At kung sakali man yung patungkol dun sa damit kasi pinahatid, di ko pa alam eh. Dapat ko bang ihatid o antayin na siya ay pumunta rito o yung nanay niya? Hindi ko alam mga ka-business eh. Parang naisip ko lang pagka inihatid mo, parang namang talagang nilikdo mo na. Kasi yung puso ko parang nagsasalita pa rin na pagka halimbawa pumunta siya rito at kukunin yung damit, baka yun nga, pag kinausap ko, baka magkaroon ng pagbabago. Di po ba? Gusto ko lang maging honest po sa inyo. Yun ang ng puso ko eh. Hindi ko pa alam. So yun, God bless po. Salamat na marami. Thank you.